Sina Pablo at Salvatore ay nagtaka noong una kung bakit napakagalang ni Jordan kay Brad. Sa kanilang mga puso, si Jordan ang kanilang Panginoon na laging nakahihigit at mapagmataas. Siya ang pinakadominante at pinakamakapangyarihang master sa mundo. Bagaman nasaktan si Jordan ni Hailey, hindi siya kailanman yumukod sa isang lalaki o hinayaan ang kanyang sarili na mapahiya. Nakahinga sila ng maluwag nang marinig na gusto ni Jordan na dalhin si Brad sa kalawakan. Sa katunayan, si Jordan ay siya pa rin ang Jordan na handa nilang magtrabaho para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Brad na medyo nataranta. Nagpatuloy si Jordan sa pagpapanggap na palakaibigan at sinabi niya, alam mo kung sino si Elon Musk, di ba? Ito ang taong nagtatrabaho sa mga manned rocket. O tama, ang sasakyang panghimpapawid na hugis-like na kakadrive mo lang ay ibinigay niya sa akin. Tulad ng alam mo, ang kanyang komersyal na negosyo sa paglalakbay sa kalawakan ay naging matagumpay ngunit, sa ngayon, walang sinuman maliban sa mga astronaut ang handang subukan ito. Mr. Howard, napakalakas mo at ang iyong mga kasanayan sa martial arts ay hindi ka panipaniwala. Dapat napakatapang mo. Paano ito? Pipirmahan kita at babayaran ang $150 milyong para sa tiket at hahayaan si Musk na dalhin ka sa kalawakan para masaya. Napatulala si Brad. Gusto mo bang ipadala ako sa space? Hahaha. Parehong natawa sina Pablo at Salvatore at sinabing, tama, ipapadala ka ni Jordan sa langit. Inilahad ni Jordan ang kanyang kamay, senyales na huwag silang tumawa. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Brad sa isang friendly na paraan. Paano mo nasasabi iyan, Mr. Howard? Iyon ay tinatawag na paglalakbay sa kalawakan na magiging trend sa hinaharap. Tanging mayayamang tao na tulad mo ang makakaranas nito, Mr. Howard. Hindi ito magagawa ng mga ordinaryong tao kahit na gusto nila. Halatang medyo nababalisa si Brad pero sa ibabaw, nagkunwari siyang walang pakialam. Ha, paglalakbay sa kalawakan? Naman. Pumayag ka na ha? Tatawagan ko si Musk ngayon at paghandaan siya nito. Habang nagsasalita si Jordan, nag-video call agad siya kay Musk. Sa sandaling magsimula ang video call, nakita ni Brad ang manyak sa negosyo, si Musk. Hi, Jordan. Masayang sinalubong ni Musk si Jordan. Si Brad naman ay nagtataka. Damn it, kilala niya talaga si Musk? Bagamat umasa si Brad sa malakas na pinagmulan ng mga Howard, ang kanilang pang-internasyonal na impluensya ay hindi maihahambing sa mga Stiles. Hindi nila kilala ang pamilya Gates o ang pamilya Musk sa lahat. Ngumiti si Jordan at sinabing, Musk, may kaibigan ako dito na gustong sumama sa space trip mo. Babayaran ko ang $150 milyong para sa kanya. Matapos marinig ito, agad na natuwa si Musk, talaga. Tingnan ko kung sinong bayani ang napakatapang. Itinutok ni Jordan ang kamera ng kanyang telepono kay Brad at sinabing, Mr. Howard, kumusta kay Pangulong Musk? Bagamat naging walang pakundangan si Brad kay Jordan, halatang may puot. Bilang sayon ng isang mayamang pamilya sa kabisera, siya ay magalang at may kultura pa rin kapag kaharap ang isang kilalang tao sa buong mundo tulad ng Musk. Hello, Mr. Musk, mahinang sabi ni Brad. Nakangiti pa rin si Musk na parang sinapian ng alien. Wow, so you are this bold hero. To tell you the truth, I have invited many rich people in the LUA to go to space to have some fun but no one of them has dares to say yes. Kahit si Jordan ay walang lakas ng loob na pumunta sa kalawakan. Ikaw ang pinakadaring na nakilala ko. Maligayang pagdating. Ipapadala kita sa langit ng walang anumang problema. Sa kabila ng papuri ni Musk, labis na hindi nasisiyahan si Brad. Damn it, hindi ako makapaniwala na kahit si Jordan ay hindi rin nangangahas na pumunta sa kalawakan. Para sa karamihan ng mga ordinaryong tao, ang espasyo ay kakaiba at puno ng panganib. Maliban na lang kung sila ay mahilig sa science fiction sa space at mga taong ayaw manirahan sa Earth, walang handang pumunta sa ganoon at hindi pamilyar na lugar. Sabi ni Jordan, Musk, ayusin mo. Mas mainam kung maipaakyat natin sa langit si Mr. Howard sa susunod na 2 araw. Anong coincidence? Kami ay nagpaplano ng isa pang manned flight kinabukasan, kaya dalhin ang lalaking ito sa akin ng mabilis. Walang problema, aalis tayo ngayon din, see you tomorrow. Ibinaba ni Jordan ang video call at sinabi kay Pablo, ihanda mo ang pribadong eroplano, aalis tayo kaagad sa Texas.
Pagkatapos ay ngumiti si Jordan at sinabi kay Brad, "Let's go, Mr. Howard." Sa kanyang pagtataka, naggangalit si Brad. "Ano? Sinong nagsabing kasama kita sa Amerika? Ayokong pumunta sa space. Kung gusto mong pumunta, ikaw na mismo ang pumunta." Pagkasabi nun ay alis na si Brad. Gayunpaman, bago pa man siya makarating sa pintuan, hinarang siya ng ilang tauhan ni Pablo. "Anong ibig mong sabihin?" Napalingon si Brad kay Jordan. Bagamat maganda ang kanyang reflexes, 2 beses na siyang nasaksak. Matagal na ring tinanggal ang mga smoke bomb at iba pang arma sa kanyang katawan. Sa pakikipaglaban na walang laman ang kamay at kamao, siguradong wala siyang magagawa sa grupong ito ng mga tao, pati na si Jordan. Ngumiti si Jordan at sinabing, "Brad, 2 lang ang pagpipilian mo ngayon. Maaari mong sabihin sa akin ang dahilan o pumunta sa isang paglalakbay sa kalawakan. Pumili ka." Humagalpak ng tawa si Salvatore na nasa gilid. "Brad Howard, sa tingin mo ba ay walang paraan si Mr. Jordan para harapin ka kahit na wala kaming lakas ng loob na patayin ka? May 100 paraan si Mr. Jordan para patayin ka." "Haha!" Nagalit si Brad. Kinuyom niya ang kanyang fist, ngunit hindi nangahas na gumawa ng isa pang galaw dahil nag-isa siya at tiyak na hindi siya makakalagpas sa kanila. Maya-maya, huminga ng malakas si Brad at sinabing, "Hindi ba trip to space lang? Sige, pupunta ako. But I think it's you who should go to space to calm down since kakapanganak lang ng misis mo pero hindi sa'yo ang baby." Hahaha. Parang kutsilyo ang titig ni Jordan at malamig niyang sinabi, "Go on kapag nakarating ka na sa kalawakan, hindi na mauunawaan ng mga alien ang iyong mga salita." Biglang nataranta si Brad. "Ikaw, Lee. Tara na." Hinawakan ni Jordan si Brad at pilit na pinaalis. Hindi nagtagal, sumakay ng private plane si Jordan at ang kanyang mga tauhan diretsyo sa Boca Chica. Ito ang base sa pananaliksik at pagpapaunlad ng kumpanya ng Musk sa Texas, isang lugar na hindi kapani-paniwalang unkyu at naglalaman ng iba't ibang bersyon ng mga interstellar spaceship sa Earth sa ngayon. Parehong nagulat sina Jordan at Brad sa mga spaceship at rockets dito. Kahit na si Brad ay mula sa isang magandang background ng pamilya, siya ay may limitadong abot-tanaw at hindi alam kung ano ang nangungunang teknolohiya ng mundong ito. Siya ay tulad ng namanghana na roon. Pumasok sina Jordan at Brad sa A&A room para makita si Musk. Masayang nakipagkamay si Musk kay Jordan at niyakap ito. Sinabi ni Musk, "Nagkaroon kami ng magandang chat sa video call noong isang araw at alam kong interesado ka na rin sa paglalakbay sa kalawakan. Sa loob ng 10 taon, magpapadala ako ng hindi bababa sa 1,000 tao sa Mars, at sa isa pang 20 taon, ang bilang na ito ay aabot sa 1,000,000. Pagkatapos, nagkusa si Musk na makipagkamay kay Brad at nagtanong, "Mr. Howard, handa ka bang maging unang tao na pumunta sa Mars?" Napalunok ng laway si Brad dahil sa kaba. Para kay Mars. Sa bayahe mula Orlando papuntang Texas, kumapit ng husto si Brad at sadyang nagpanggap na hindi siya natatakot na sumakay sa space trip. "Bakit tayo pupunta ulit sa Mars? Gaano katagal bago pumunta doon at babalik?" tanong ni Brad. Ngumiti si Elon Musk at nagpaliwanag, 6 na buwan bago tayo makapunta sa Mars, at kailangan nating manatili doon ng 26 na buwan pagkatapos nating makarating." Sinimulang sumpayin ni Brad ang kanyang puso ng malakas. "Ano ang gagawin mo sa loob ng 26 na buwan sa Mars? Walang mga babae sa Mars at hindi na kailangang lumaban sa isang digmaan. Don't tell me gusto mong magtayo ng base doon. Babalik ako sa 1 linggo." Natawa si Musk at sinabing, "Mr. Howard, narito ang bagay, pupunta kami sa Mars kapag kami ang pinakamalapit dito, ngunit kapag nandoon na kami, napakalayo na namin sa Earth. Dahil sa pagsasaalang-alang para sa gasto sa ekonomiya, kailangan nating maghintay hanggang ang Mars ay pinakamalapit sa Earth muli bago tayo makabalik. Aabutin ng 26 na buwan para muling maging pinakamalapit ang Mars sa Earth. So, we have to stay for 26 months." Tinapik ni Jordan ang balikat ni Brad at sinabing, "Mr. Howard, ito ay bahagyang higit sa 2 taon. Napakabata mo pa. Ano ang kinakatakutan mo? Kunin mo na lang bilang pagsasanay." Sinubukan ni Brad na kumawala kay Jordan at sinabi niya, "Hindi na ako pupunta. Ibalik mo ako dali." Pagalit na sabi ni Jordan, "Brad Howard, mukhang hindi ka pa nakakakuha ng malinaw na ideya sa sitwasyon. Ngayon, kailangan mong pumunta doon kahit na gusto mo o hindi.
Well, maliban kung ipaliwanag mo kung bakit mo ginawa yon. Galit na galit si Brad. Hindi lamang siya tinamaan ng mga pinsala, ngunit hindi rin siya armado at napapaligiran ng mga kampo ni Jordan. Nakumpiska ang kanyang cellphone, kaya walang paraan na makontak niya ang kanyang pamilya. Kahit alam ito ng kanyang mga magulang, wala silang magagawa dahil teritoryo iyon ni Musk. Sa estado, maaari pa ring labanan ng Howards ang Jordan. Hindi na nila siya mahaharap sa ibang lugar. Kinagat ni Brad ang kanyang mga ngipin at napabulalas, good. Tara punta tayo sa Mars. Tiyak na hindi matatakot ang mga Howard sa inyong mga bastard. Madalas na tawagin ni Brad si Jordan na bastard, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin sa tuwing makikita niya siya. Alam ni Jordan na talagang may matinding sama ng loob sa kanya si Brad. Gayunpaman, hindi niya maalala kung kailan siya nasaktan. Ibaba mo siya. Inilabas ni Jordan ang mga utos at si Brad ay kinuha ng 2 tao. Dahil pupunta siya sa Mars, inayos siya na nasa parehong silid ng mga astronaut. Ang isa sa mga astronaut ay isang Canadian mula sa Quebec na matatas sa Ingles at Pranses. Magaling din si Brad sa magkabilang lengguwahe, kaya nagsimula silang mag-chat. Tanong ni Brad, "Uy, maaasahan ba ang sinabi ni Musk tungkol sa paglipat sa Mars? Magkakaroon ba ng anumang panganib kung pupunta tayo sa Mars sa oras na ito?" Habang kumakain, sinabi ng Canadian astronaut, "Huwag kang mag-alala, pare, magiging ligtas tayo. Tinitiyak kong ibabalik kita ng ligtas." Umisi si Brad at lihim na nag-isip, "Jordan Steele, natulog ako sa asawa mo, at pinili mo akong ipadala sa Mars dahil lang sa hindi ka nangahas na patayin ako, ngunit pagdating ng panahon, hindi ka na maglalakas loob na hawakan ako muli. Ituturing ko itong bakasyon kung gayon." Tuwang-tuwa si Brad nang madama niyang mas mabuti ang resultang ito kaysa sa pagpatay, pagkastrat, at insulto. Ang ilang mga tao na nakasakit kay Jordan noon, tulad nina Tyler at Kaiden, ay hindi nagwakas ng maayos. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagbago ang boses ng astronaut. Gayunpaman, habang tumatagal tayo sa Mars, mas maraming panganib ang kinakaharap natin. Panganib? Ano ang mga panganib? Nagmamadaling tanong ni Brad. Ipinaliwanag ng astronaut, "Kami ay lumilipad sa kalawakan, at dahil sa kakulangan ng ehersisyo at kawalan ng timbang, mayroong pagbaba sa kalidad at lakas ng skeletal machine. Kapag bumalik tayo, bababa ng 40% ang lakas ng kalamnan." Ano? Natigilan si Brad. Bagamat maganda ang kanyang mukha, ang ipinagmamalaki niya noon pa man ay hindi ang kanyang mukha kundi ang kanyang lakas. Siya ay isang tao na humanga sa mga kasanayan at lakas ng martial arts at palaging sinanay ang kanyang mga kalamnan. Gayunpaman, sa sandaling pumunta siya sa Mars at bumalik, ang lahat ng kanyang mga taon ng pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Nagpatuloy ang astronaut, magkakaroon ng malubhang pagkabulok ng utak dahil masyadong maraming likido ang maiipon sa utak kung mananatili tayo ng matagal sa kalawakan. Nagulat na naman si Brad. Magiging retard ka ba pagkatapos mong bumalik? Yung bastard Jordan. Nagpatuloy ang astronaut, mahihina din ang iyong kidney functions. Kung may girlfriend ka ngayon, dapat matulog ka pa sa kanya ng ilang beses bago ka umalis papuntang Mars dahil pagbalik mo, magiging impotent ka. Galit na galit si Brad na muntik na siyang magmura ng malakas. Sa katunayan, inayos din ni Jordan ang astronaut na ito, na sadyang humiling sa astronaut na sabihin ang isang bagay na nakakatakot para takutin si Brad. Talagang alam ko. Tiyak na mahihirapan siya dahil binubuli ko ang asawa niya. Nakumbinsi si Brad sa mga salitang iyon. Nang makita ng astronaut na walang alam si Brad tungkol sa kalawakan, lalo pa niyang pinalaki. Sa katunayan, hindi ito ang pinaka-nakakatakot na mga bagay. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakatakot? Ano yon? Tinitigan siya ni Brad na nanlalaki ang mga mata. Nalungkot ang astronaut, maraming misteryoso at hindi mahuhulaan na black hole sa universo. Kapag natangay na tayo sa black hole, tiyak na mamamatay tayo at permanenteng makulong sa loob nito. Kahit na hindi, lilipas ang oras kapag malapit na tayo sa black hole. Alam mo ba kung ano ang kahulugan ng mabilis na paglipas ng panahon para sa atin? Napalunok si Brad ng laway at nagtanong, ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ng astronaut, napanood mo na ang pelikula, Interstellar, na ginawa ni Christopher Nolan, tama ba? Ang lalaking bida ay pumunta sa kalawakan, at nang bumalik ang kanyang anak na babae, ang kanyang anak na babae ay naging isang matandang babae na nasa sapat na gulang upang maging kanyang lola.
Katulad din, sa oras na bumalik tayo, maaaring lumipas na ang mga dekada sa Earth kahit na nanatili tayo sa labas ng 2 o 3 taon. Sa madaling salita, ang iyong pamilya ay tumanda na o namatay sa oras na iyon. Hoy pare, bago ka umalis, tawagan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Baka ito na ang huling tawag. Napatulala si Brad nang marinig iyon. Hindi, nasa 70s na ang lolo ko. Sa oras na bumalik ako, baka hindi ko na siya makita o maging ang aking mga magulang sa oras na bumalik ako. At ang girlfriend ko. Pagbalik ko, matandang babae na siya. At ang kapatid ko Hindi ko matatanggap ang lahat ng ito. Hindi ako makakapunta sa Mars. Minsan, ang mga banta sa kamatayan ay maaaring hindi gumana para sa isang matigas na tao tulad ni Brad na lumaki sa hukbo. Gayunpaman, napakaraming bagay sa mundo ang mas nakakatakot kaysa kamatayan. Maaaring tanggapin ni Brad ang kamatayan, ngunit hindi na bumalik sa isang mundo kung saan patay na ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay, at ang mga bagay ay nagbago ng husto. Jordan! Jordan! Halika dito! Pilit na sinisigaw ni Brad ang pangalan ni Jordan sa pintuan. Ikinulong ni Jordan si Brad sa kwarto, kaya patuloy niyang tinatapik ang pinto at sumisigaw ng malakas. Maya-maya, lumapit si Pablo na siyang namamahala sa pagbabantay kay Brad. Tumawag siya, Brad Howard, ano ang sinisigawan mo? Mas mabuting kumilos ka at maghanda sa pagpunta sa Mars. Sumigaw si Brad, baliw ka. Hindi ako pupunta sa Mars. Papuntahin mo si Jordan. Dahil alam niyang natakot si Brad, hiniling niya si Jordan na lumapit. Pumunta si Jordan sa kwarto ni Brad, at nang makita niya kung gaano katakot si Brad, nagtanong siya, naisip mo ba ito ng malinaw? Gusto mo bang pumunta sa Mars o bigyan ako ng matapat na paliwanag para sa iyong mga aksyon? Si Brad ay hindi kailanman sumuko sa sinuman sa kanyang buhay. Kahit na nabugbog siya ng husto, hindi siya susuko at aaminin ang pagkatalo. Gayunpaman, natakot siya sa pagkakataong ito. Natakot talaga siya. Sabi ni Brad, huwag mo akong ipadala sa Mars. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Pagkalipas ng 2 minuto, hiniling ni Jordan ang mga astronaut, si Pablo, at iba pa na lumabas, na naiwan lamang sina Jordan at Brad sa silid. Tell me, bakit mo natulog si Haley? Bastos ka. Galit na tumingin si Jordan kay Brad. Kung ayaw niyang malaman ang sagot ay napilayan na niya si Brad. Gayunpaman, matigas pa rin ang ulo ni Brad at sinabi niya, ikaw ang bastard. Jordan, kung hindi mo lang ginawa ang isang karumal-dumal na bagay sa aking kapatid, bakit ako nakitulog sa iyong asawa? Agad namang natigilan si Jordan. Sino ang ate mo? Anong kakilakilabot na bagay ang nagawa ko? Si Jordan ay tinuruan ng kanyang lolo na maging isang mabait na tao. Tiwala siya na ang mga bagay na ginawa niya ay naayon sa batas at tama sa paglipas ng mga taon. Hindi niya sinaktan ng sinuman maliban sa. Malamig na yumuko si Brad at sumimangot, Jordan Steele, hindi mo ba alam ang ginawa mo? Don't tell me na mabuti kang tao. Alam na alam ko lahat ng karumal-dumal na ginawa mo. Naging mabilis ang paghinga ni Jordan dahil ayaw niyang maalala ang pangyayaring iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Jordan, ano ang pangalan ng iyong kapatid na babae? Sumagot si Brad, Lauren Howard. Patuloy na nagtanong si Jordan, nakapunta na ba siya sa larangan ng digmaan ng Syria? Sumasang-ayon na sagot ni Brad. Sa isang iglap, ibinaba ni Jordan ang kanyang ulo, naging sobrang emosyonal. Muling bumangon sa kanyang isipan ang mga alaalang matagal na niyang itinatago sa kaibuturan ng kanyang puso at matagal nang ayaw maalala. 4 na taon na ang nakalilipas, ang larangan ng digmaan ng Syria. Tunog ng putok ng baril. Dong 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 dong. Si Jordan ay nagpapahinga kasama ang kanyang mga kasamahan sa base sa panahon ng kanyang pagsasanay sa larangan ng digmaan, ngunit ang mga tunog ng putok ng baril ay biglang napuno ng hangin. Biglang nilusob ng kalaban ang kanilang base camp, at patuloy ang mga tunog ng putok ng baril. Si Jordan at ang kanyang mga kasama ay umatras habang gumaganti. Sa huli, masyadong agresibo ang mga kalaban at naghanda pa sila. Dahil dito, pawang napatay ang mga kasamang umatras kasama si Jordan. Si Jordan din ay napaliligiran ng 3 lalaking nakasuot ng balaklava at tinutukan ng negatibo, 47 ang Jordan. Nasa panganib si Jordan. Sa sandaling ito, naglabas si Jordan ng isang jade pendant na may nakasulat na salitang Steele, ibinaba ang kanyang sandata,
at itinaas ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. Sumigaw siya sa Arabic. Huwag barilin! Huwag barilin! Sa takot na hindi nila maintindihan, nagsasalita si Jordan ng Arabic, English, French, at iba pang mga wika para hilingin sa kanila na huwag barilin para patayin siya. Sa huli, sinabi niya sa Arabic, ako ay isang steel. Siyempre, hindi hahayaan ni Charleston na mamatay ang apo niya sa labanan dahil ipinadala niya ito sa isang mapanganib na lugar para sa pagsasanay. Binati niya ang mga amo ng bawat panig ng digmaan at binigyan silang lahat ng maraming benepisyo. Sinabihan pa niya si Jordan na kunin ang kanyang pendant para ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kung nakatagpo siya ng anumang panganib. Ibinigay ni Jordan ang jade pendant sa kawal na nakatakip sa kanyang ulo at sinabi, ibigay mo ito sa iyong mga amo at ikaw ay gagantimpalaan ng malaki. Hindi nagtagal, ibinigay ng mga sundalo ang pendant sa kanilang mga nakatataas. Gayunpaman, pagkatapos makuha ng mga nakatataas ang pendant, hindi nila direktang binitawan si Jordan. Sa halip, ikinulong nila siya sa isang maliit na madilim na silid. Siyempre, hindi maintindihan ni Jordan ang nangyayari. Walang tigil siyang sumigaw, bakit mo ako ikinukulong? Sinabi sa kanya ng taong nasa labas ng pinto, may magbibigay sa iyo ng regalo, at maaari kang umalis pagkatapos matikman ito. Hindi nagtagal, isang babae ang itinapon sa darkroom. Hindi alam ni Jordan kung ano ang itsura ng babae dahil walang ilaw sa kwarto kaya't nakilala na lang niya na medyo bata pa ito sa kanyang pag-iyak. Hindi naintindihan ni Jordan kung bakit nila ginawa ito sa kanya, kaya patuloy siyang sumigaw, palabasin mo ako. Bakit mo ako pinaglalaruan? Ang taong nasa labas ng pinto ay ngumiti at nagsabi, kung hindi niyo tatanggapin ang regalong ito, ni isa sa inyo ay hindi lalabas. Si Jordan ay nakakulong sa madilim na silid sa loob ng 6 na oras, at kahit anong sigaw niya, ang taong nasa labas ay tumanggi na buksan ang pinto para palabasin siya. Sinubukan niyang kausapin ang babae sa darkroom sa Arabic at French, ngunit hindi ito tumugon o nagsabi ng anuman. Ang tanging ginawa niya ay umiyak. Sa huli, naalala na lang ni Jordan na uhaw siya at tigang, habang ang babae naman ay parang napahagulgol na sa pagod. Noong mga oras na yon, naisip ni Jordan na ang babae ay marahil ay isang comfort woman na natutulog ng maraming sundalo. Kaya naman, ginawa niya ang hinihiling nila sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos, natuklasan ni Jordan na ang babae ay isang birhen. Bukod dito, nang madala ang babaeng iyon, malinaw na nasilip ni Jordan ang kanyang likod. Alam niyang isa itong matikas na babaeng Asyano na may napakagandang figura. Matapos malaman ito, palaging may kasalanan si Jordan sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang totoo at kung bakit doon niya makikilala ang isang maganda at malinis na babae. Naaalala mo na ba ito ngayon, bastard? Napatingin si Brad kay Jordan. Sa pagkakataong ito lang naunawaan ni Jordan kung bakit siya kinasusuklaman ni Brad. Ang babae pala na nakakulong sa maliit na itim na silid kasama si Jordan sa larangan ng digmaan ay kapatid ni Brad, si Lauren Howard. Bakit siya pupunta sa larangan ng digmaan? Tanong ni Jordan. Galit na yumuko si Brad at tumahol, mas mabuting ikaw mismo ang magtanong sa kanya ng ganyan. Napaisip naman si Jordan at sumang-ayon sabay tango. Okay, ako dapat ang humingi ng tawad sa kanya. Nasaan siya ngayon? Hahanapin ko siya. Bagamat may nagawa siyang mali, dapat siyang maging matapang na harapin ang kanyang mga pagkakamali dahil siya ay lalaki. At saka, wala ring choice si Jordan kundi gawin ang sinabi sa kanya noon. Kung hindi, pareho silang namatay sa gutom sa maliit na madilim na silid. Sabi ni Brad, alam ni Jordan na ang EC ay kung saan nakabase ang mga Howard, kaya pumayag siya, sige, pupunta ako sa EC kasama mo. Ang ilan sa kanila ay agad na nag-impake ng kanilang mga gamit at naghanda ng umalis. Nang makita ni Musk na umalis si Jordan at ang iba pa, pilit niyang sinikap na manatili sila. Mr. Howard, hindi ka na ba pupunta sa Mars? Kung hindi mo gusto ang Mars, mayroon din kaming iba pang mga destinasyon na maaari mong piliin. Sa sobrang takot ni Brad ay agad siyang tumakas. Mr. Musk, ayaw kong pumunta kahit saan sa kalawakan. Gusto ko lang manatili sa Earth. Hinawakan ni Musk ang kamay ni Brad at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong contact number para mapuntahan kita at sunduin ka sakaling magbago ang isip mo balang araw. Iniiwasan ni Brad si Musk. Walang ganoong araw. Si Jordan at ang iba ay hindi nagtagal sa Texas. Matapos malaman ang katotohanan, agad na binalak ni Jordan na pumunta sa EC sa pamamagitan ng pribadong jet.
Tinawagan din ni Jordan si Victoria para iulat ang kanyang sitwasyon sa kanya. Victoria! Jordan! Napakalambot ng boses ni Victoria at parang kakagising lang niya. I'm sorry, Victoria, hindi kita nakakatawag o nakaka-text nitong mga nakaraang araw. Lumilipad ako ngayon papuntang Ise. Napakaraming mahirap gawin. Mag-usap tayo pagkatapos mong ayusin ang mga bagay na yon, malumanay na sabi ni Victoria. Sige, ibababa ko na ang tawag. Pagkatapos mag-propose kay Victoria, dapat ay tinatamasa ni Jordan ang pinakamatamis at pinakamasayang yugto ng kanyang relasyon. Gayunpaman, ang mga kaganapang ito ay naganap ng sunod-sunod. Una, ang mga resulta ng paternity test ay nagpakita na ang kambal ni Hailey ay hindi niya naging ama. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na niya ang ama ni Lee, napagtanto ni Jordan na may higit pa sa kwento, na nakakagulat na naugnay sa isang pagkakamali na nagawa niya 4 na taon bago. Lalo na gustong makita ni Jordan si Lauren Howard para tanungin siya tungkol sa sitwasyon at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paglipad, dumating si Jordan at ang iba pa sa is. Pagkatapos ng magkasunod na biyahe, pagod na pagod si Jordan at ang iba pa. Bagamat gusto niyang mag-check-in sa isang hotel at matulog, nagpasya si Jordan na makipagkita muna sa kapatid ni Brad, si Lauren. Saan nakatira ang ate mo? Tanong ni Jordan. Sumama ka sa akin mag-isa. Huwag mong dalhin ang subordinate mo, sabi ni Brad. Walang hiniling si Brad na sunduin siya. Sa halip, tumawag siya ng taksi at sumakay din si Jordan. Hindi nagtagal, dumating silang dalawa malapit sa tarangkahan ng isang partikular na urban area kung saan ang ilang lumang bahay ay may napakatandang batong ladrilyo at kahoy na disenyo ng pinto. Nagulat si Jordan na dito nakatira si Lauren. Itinulak ang maliit na pulang simpleng kahoy na pinto. Tinanong ni Jordan, hindi ba napakayaman ng mga Howard? Bakit dito nakatira ang kapatid mo? Siyempre, alam ni Jordan na mataas ang presyo ng ari-arian sa Ise at hindi rin mura ang mga bahay dito. Ang average na presyo ay dapat na higit sa $600,000 para sa isang bahay. Gayunpaman, ang mga Howard ay napakayaman at dapat ay nakatira sa isang multimilyong dolyar na tahanan. Ang isang lumang bahay na tulad nito ay tila hindi tumutugma sa vibe ng kanilang pamilya. Nang marinig ito, masama ang tingin ni Brad kay Jordan at tumahol, kasalanan mo ang lahat. Ang aking kapatid na babae ay nakipag-away sa aking pamilya, at siya ngayon ay nakatira sa bahay na ito ng mag-isa. Nataranta si Jordan dahil akala niya ay nagkaroon lang siya ng isang bagay na katulad ng isang one-night stand kay Lauren, na hindi malaking bagay para sa mga bukas isip o liberal na kababaihan sa modernong panahong lipunan. Nagkaroon ba ng depresyon si Lauren Howard pagkatapos ng insidenteng iyon? Bakit siya nahulog sa kanyang pamilya? Alam ni Jordan na ayaw banggitin ni Brad ang bagay na ito, kaya nagpasya siyang tanungin si Lauren tungkol dito. I wonder kung ano ang hitsura ni Lauren. Maganda ba siya? Pagdating sa bahay, medyo naging curious si Jordan sa kanyang hitsura. Una sa lahat, naisip niya na dapat ay nasa 20s din si Lauren, dahil nasa early 20s pa lang si Brad. Pangalawa, nahulaan ni Jordan na dapat ay medyo maganda si Lauren. Dahilan sa pagiging napakaganda ni Brad sa kanyang sarili at halos itinuturing na maganda. Noong unang beses na nakita ni Jordan si Brad, naramdaman niyang maganda talaga siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon din ng kapatid na babae si Brad, at naisip niya na hindi nito hinayaan na masayang ang superior genes ng kanyang pamilya. Si Lauren ba ang iyong biological na kapatid na babae mula sa parehong ama at ina? Tanong ni Jordan kay Brad habang nakatag sa likod niya. Alam niya na ang mga pangunahing pamilya tulad ng Stiles at Howards ay may posibilidad na magkaroon ng maraming anak, ngunit ang mga batang ito ay karaniwang kalahating kapatid. Sabi ni Brad, pareho kami ng mga magulang at mayroon din kaming 2 kapatid sa kalahati mula sa ibang ina. Okay. Natuwa si Jordan nang malaman na si Brad at Lauren ay kabilang sa isang ina dahil marahil ay medyo maganda si Lauren. Siyempre, walang kinuna ng disenyo si Jordan kay Lauren dahil mahal na mahal niya si Victoria ngayon. Gayunpaman, nagustuhan niya ang magagandang babae at mas gusto niyang matulog sa isang magandang hitsura. Pagdating niya sa looban, isang batang babae na parang kasambahay ang lumapit at bumati, Mr. Brad, andito ka na pala. Nasaan ang kapatid ko? Tanong ni Brad. Sumagot ang babae, pumunta si Miss Lauren kay Mr. Howard. Ngumiti si Jordan. Ang pamilyang ito ay medyo kawili-wili. Saglit na natigilan si Brad. Pumunta siya sa lugar ng tatay ko.
Para saan siya doon? Sa tono ng boses ni Brad, masasabi niyang bihira lang bumisita si Lauren sa kanyang ama. Sumagot ang batang babae, nabalitaan ko na nag-ayos si Mr. Howard ng blind date para sa kanya. Galit na galit si Brad. Ang aking kapatid na babae ay hindi kailanman mahilig pumunta sa anumang blind date. Siguradong niloko na naman siya. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Brad at umalis. Hoy, saan ka pupunta? Tanong ni Jordan. Bahagya siyang nadismaya sa hindi niya pagkikita ni Lauren. Napalingon si Brad kay Jordan. Sa lugar ng tatay ko. Kung gusto mong makita ang kapatid ko, maaari kang sumama sa akin. Gayunpaman, hindi agad pumayag si Jordan at sa halip ay nag-alinlangan ng kaunti. Ang ama ni Brad, na siya ring pangalawang henerasyong tagapagmana ng mga Howard, ay nasa kanyang kalakasan at siya ang pangunahing lakas ng pamilya. Hindi ganoon kadali ang magpakasal sa Howards. Bukod dito, may nagawang mali si Jordan sa Howards. Anong mali? Natatakot ka ba? Natatakot ka ba na bitin ka namin at bugbugin ka? Natawa si Brad nang makitang hindi naglakas loob na sundan siya ni Jordan. Sa nakalipas na 2 araw, sinabi ni Jordan na ipapadala niya si Brad sa langit at maglalaho ang kanyang pagkalalaki. Tuwang-tuwa si Brad nang makitang natatakot si Jordan. Ngumisi si Jordan, Brad, magkahiwalay na issue ang ginawa ko sa kapatid mo at ang ginawa mo kay Hailey. Kapag naayos ko na ang usapin sa pagitan namin ng kapatid mo, maaari pa rin kitang bugbugin sa harap ng mga Howard. Hindi siya natatakot sa mga Howard. Kailan pa natakot ang mga Steele sa sinuman? Hindi inaasahan ni Brad na si Jordan ay magiging malupit kahit nasa kanyang turf sa AC, ngunit hinangaan niya siya sa pagkuha nito bilang isang tao. Natatakot lang ako na ang usapin sa pagitan mo ng aking kapatid na babae ay hindi madaling malutas. Huminto sa pagsasalita si Brad at sa halip ay tumawag sa telepono para tumawag para sa isang Audi, isang medyo ordinaryong Audi E8. Mahirap sabihin na isang malaking shot ang nakasakay sa kotse na yon. Mayroong mga nakatagong puwersa at balyena sa lahat ng dako sa isi. Personal na dinala ni Brad si Jordan sa isang villa area na tinatawag na One Mansion. Napakahusay ng lokasyon at ang villa ay idinisenyo sa estilong Royal Garden na napapalibutan ng mga berdeng burol at batis. Ang presyo ng villa ay hindi makalkula. Huminto ang sasakyan sa pasukan ng isang klasiko at marangyang villa. Jordan, kung hindi ka maglakas loob na pumasok, hindi pa huli ang lahat para magbago ang isip mo, sabi ni Brad. Binuksan ni Jordan ang pinto ng kotse at lumabas. Walang lugar sa mundong ito na hindi ko pinangarap na puntahan. Bagaman bata pa si Jordan, maraming taon na siyang nagsanay sa iba't ibang lugar sa buong mundo at marami na siyang pinagdaanan. Bagamat ang mga Howard ay isang mayamang pamilya sa AC, ang kasalukuyang katayuan ni Jordan ay hindi rin mahirap. Siya ang Chief Executive Officer ng AE Corporation at pinuri bilang pinakamayamang tao sa bansa. Isinara ni Jordan ang pinto ng kotse at sinabi kay Brad, "Ako ang pinakamayamang tao sa VIA. Natatakot akong tingnan ako ng pamilya mo kapag nakita nila ako." Si Brad din, lumabas ng kotse, isinara ang pinto, at huminga ng malakas. Nakakatuwa ka talaga. Jordan Steele, ang iyong masamang kumpanya ng takeout, ay nagkakahalaga lamang ng isang maliit na halaga ng pera sa bansa. Tiwala sa iyo na tawagin ang iyong sarili ang pinakamayamang tao. Ine-enjoy mo lang ang bootlicking mula kay Ryan Dunn, na pinupuri ka at sinusuyo ka. Wala ka man lang sa listahan ng pinakamayayamang tao. Bukod dito, kahit na nasa listahan ka ng pinakamayayamang tao, hindi ka namin kikilalanin o kikilalanin dahil hindi kami kailanman nagbabasa ng mga ganoong listahan o bumili ng anumang mga magazine ng negosyo. Hindi man lang ako pinapayagan ng lolo ko na gumamit ng Twitter at Instagram. Kahit na gawin ko, para lang sa amin ang magbasa ng balita, at hinding-hindi kami magpo-post o mag-share ng kahit ano. Jordan Steele, lumaki ka sa ibang bansa, at hindi mo naintindihan ang sitwasyon dito. Lagi namang magandang bagay ang maging low profile. Sa palagay mo ba ang mga tao sa listahan ng Forbes ng pinakamayayamang tao ay talagang pinakamayaman sa VIA o sa mundo? Kalokohan! Ang aking pamilya ay hindi kahit na nag-abala na maging sa mga naturang listahan. Kung hindi, sila ang mangunguna sa listahan sa nakalipas na ilang dekada. Medyo alam ni Jordan ang sitwasyon sa bansa, at ito nga ang sinabi ni Brad. Hindi banggitin ang mga Howard, kahit ang Steeles ay madaling maging nangungunang sa listahan ng pinakamayaman sa mundo. Hindi lang sila nag-abalang makipagkumpetensya.
Dati, binigyan niya ang kanyang sarili ng titulong pinakamayaman sa bansa, para lang mainggit si Hailey. Mahinahong sinabi ni Jordan, mas mabuti pa kung hindi nila ako kilala. Ayaw ni Jordan na magkaroon ng anumang pakikitungo sa mga magulang ni Brad. Gusto lang niyang makilala si Lauren at humingi ng tawad dito. Mas mabuti kung hindi siya makilala ng iba pang mga Howard. Gusto pa rin ni Jordan na maging low profile. Kaya naman, sinundan ni Jordan si Brad. Pagkapasok nila, yumuko ang isang katulong at nakangiting bumati, "Nandito ka na, Mr. Brad." Mabilis na naglakad si Brad patungo sa Villa Hall tulad ng mayayamang saon niya. Pagtingin niya sa malayo, napansin niyang maraming tao sa hall. Isang napaka-elegante at marangal na nasa katanghaliang gulang na babae ang may kausap na maladalaga. Ano? Hindi siya lalabas? Lalo na pumunta dito si Chris para makita siya. Paano siya tatanggi na tingnan man lang siya? Ipagpatuloy mo ang paghiling sa kanya na lumabas. Nang marinig ang boses ng marangal na nasa katanghaliang gulang na babae, pumasok si Brad sa bulwagan. "Tatay! Nanay!" Bulalas ni Brad sa dalawang nasa katanghaliang gulang na tao sa loob. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nagsalita ay ang ina ni Brad. Sa kabilang banda, ang ama ni Brad ay ang chubby middle-aged na lalaki na nakaupo sa gitna. Bukod sa kanilang dalawa, may isang lalaki at isang babae. Ang lalaking nakaupo sa upuan ng panauhin ay mga 30 taong gulang at siya ay matangkad at matipuno. Siya ay may isang medyo menacing at mahigpit na ekspresyon sa kanyang average-looking mukha na kung saan ay gumawa ng isang kilig. Ang kanyang postura sa pag-upo ay sobrang detalyado at ito ay talagang isang karaniwang postura ng pag-upo ng militar. Isa pa, nanatiling tuwid ang mukha niya at hindi man lang ngumiti. Hindi interesado si Jordan sa lalaking ito. Sa halip, ang nakatawag ng atensyon niya ay ang babae. Ang babaeng iyon ay halos kasing edad ni Jordan at nakakrus ang paa sa upuan. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ipinakita niya ang aura ng isang marangal na ginang. Siya ba ang kapatid ni Brad, Lauren? Medyo nabalisa si Jordan dahil sabik siyang malaman kung ang babaeng ito ay ang babaeng naka one-night stand niya sa loob ng darkroom noong gabing iyon. Gayunpaman, kung ito ay Jordan ay bahagyang nabigo. Siya ay may ugali ng isang mayamang tagapagmana at siya ay medyo maganda. Gayunpaman, hindi pa rin siya umabot sa inaasahan ni Jordan. Pagkatapos ng lahat, si Brad ay hindi kapani-paniwalang maganda, kaya naisip ni Jordan na ang kanyang kapatid na babae ay dapat ding napakarilad. Hindi niya akalain na hindi siya gaanong maganda kaysa kay Brad. Di kaya'y ang mahuhusay na gen ng kanilang mga magulang ay namana lahat kay Brad at hindi sa kanyang kapatid. Binati ni Brad ang kanyang mga magulang, at nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa postura ng militar, sinabi niya, "Bakit ka narito muli?" Nagmamadaling sinabi ng nanay ni Brad, "Paano ka naging bastos sa anak ni General Hank? Mas matanda siya sa iyo ng ilang taon. Kailangan mong maging magalang sa kanya." Sa kabilang banda, baka sa mukha ni Brad ang pagkadismaya. Sa sandaling ito, ang ama ni Brad ay nakatitig kay Jordan tulad ng dati mula nang siya ay pumasok. Tinanong niya, "Brad, sino ito?" Kasual na sinabi ni Brad, "Oh, ang bagong chauffeur na kinuha ko lang." Tanong ng ina ni Brad, "Bakit mo pinapasok ang chopper? May importante kaming pinag-uusapan dito." Hilingin sa kanya na lumabas muna. Sinulyapan ni Brad si Jordan at nakangiting sinabi, "Ayos lang, ituloy na natin ang pag-uusap. Huwag kang matakot, ako ang tagapagligtas ng kanyang buhay, at siya ay tapat sa akin. Hindi siya maglalakas loob na maglabas ng anumang kalokohan tungkol sa pamilya natin." Palihim na naisip ni Jordan, "Damnit, kailan ba niya iniligtas ang buhay ko? Iniligtas kita sa kamatayan. Ako dapat ang iyong benefactor." Gayunpaman, hindi nais ni Jordan na magkaroon ng anumang pakikitungo sa Howards bilang ikatlong saon ng Stiles sa ngayon. Dahil hindi nila siya nakilala, nagpasya siyang humarap sa kanila gamit ang pagkakakilanlan bilang isang driver pansamantala. Sa sandaling ito, ang ama ni Brad ay nagtanong, "Brad, narinig ko sa iyong piloto na naaksidente ka sa Orlando, tama ba? Nasugatan ba ang paa mo sa aksidenteng iyon?" Kinawayan ni Brad ang kanyang kamay at sinabing, "Naku, hindi ito isang malaking bagay, isang maliit na bagay lamang." Sa sandaling ito, ang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa postura ng militar ay biglang napabulalas, "Brad, magiging pamilya rin tayo sa hinaharap. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanakit sa iyo, at dadalhin ko ang mga nasasakupan ko para sirain siya."
Paano dominante Ang lalaking ito ay nagsasalita ng mayabang. Nakipagsanib puwersa sana si Brad sa lalaking ito para harapin si Jordan, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kanya tungkol dito. Sa halip, nakaramdam siya ng labis na pagkasuklam. Chris Hank, sino ang magiging pamilya mo? Pumayag na ba si ate? Isa lang itong wishful thinking sa parte mo. Sa pagbanggit ng kapatid ni Brad, hindi maiwasan ni Jordan na mapatingin muli sa babaeng nakaupo sa tabi ni Chris. Napatingin din kay Jordan ang babaeng pinaghihinalaan ni Brad na kapatid ni Brad. Bigla niyang sinabi, Brad, saan ka nakakuha ng ganyang kalokohang chopper? Wala ka bang nakitang babae dati? Ilang beses mo na bang tinitigan ang mukha ko simula nang pumasok ka sa pinto? Wala ka talagang manners. Mayroong maraming mga patakaran dito, at kahit na ang isa ay gustong tumingin sa iba, hindi sila dapat tumingala sa kanila. Mayroong maraming mga etiquette na kasangkot din. Hindi sanay si Jordan sa mga ganitong patakaran. Ang alam niya lang ay akala niya ang babae ay si Lauren Howard, kaya ang layunin niya ay humingi ng tawad sa kanya. Sino pa ba ang dapat kong tingnan kung ganoon? Gayunpaman, ang kanyang malupit na mga salita ay talagang ikinadismaya ni Jordan. Naalala pa ni Jordan ang malambot na boses ng babaeng iyon sa maliit na madilim na silid 4 na taon na ang nakakaraan. Kahit one night stand with Jordan, hindi niya ito pinagalitan. Sa sandaling ito, biglang tumawa si Brad at sinabing, Clarice Howard, dapat kang matuwa na may lalaking nakatitig sa'yo. Hindi ba't lagi kang nagsiselos sa kagandahan ng kapatid ko nitong mga taon? Nagulat si Jordan nang malaman na ang babaeng ito ay hindi ang biolohikal na kapatid ni Brad, si Lauren Howard, kundi si Clarice. Siya ang half-sister ni Brad. Nakahinga ng maluwag si Jordan dahil natutuwa siyang hindi siya si Lauren. Ayaw niyang makipagrelasyon sa isang babaeng katulad niya na halatang spoiled brat. Humingi ng tawad si Jordan kay Clarice, pasensya na, akala ko kasi kapatid ka niya. Nang marinig ang sinabi ng si chauffeur ni Brad na lalong nagselos si Clarice. Sa ngayon, ang mga tao sa upper class na bilog ng AC ay bibigyan lamang ng pansin si Lauren at hindi kailanman si Clarice. Ngayon, kahit na ang isang taong inaakala niyang hamak na chopper ay talagang nag-double take sa kanya dahil lang sa napagkamalan niyang si Lauren. Paano niya natitiis iyon? Galit na galit si Clarice, ngunit hindi rin siya mapakali. Hence, she gives smilingly, totoo naman na hindi ako kasing ganda ni Lauren, pero paano kung maganda si Lauren? Ano ang nagawa niya para sa pamilya natin? 4 years ago, we arranged a marriage alliance for her, pero tumanggi siyang pumayag at tumakas pa nga. Ano ang nangyari sa huli? Buntis siya pagbalik niya at hindi niya alam kung sino ang ama ng sanggol. Well, ayos lang, lahat ng tao ay nagkakamali noong bata pa sila at maaaring nagpa-abort lang siya. Gayunpaman, sumalungat siya sa kagustuhan ni Daddy at iginiit na ipanganak ang iligal na bata na iyon. Hindi lamang niya iningatan ang sanggol, ngunit iginiit din niya na hindi na siya muling ikakasal sa buhay na ito at nagpa siya na gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama lamang ang batang iyon. Tumanggi siyang makipag-blind date sa sinuman o kahit na makita ang sinuman. Mayroon na siyang 3 taong gulang na anak na babae, at sinong tao mula sa kapareho naming pamilya ang handang pakasalan siya. Si Chris lang ang sobrang tapat sa kanya. Pero ngayon, ayaw niyang makipagkita kay Chris ngayong nandito siya para makita ka. Hindi man lang siya magpapakita ng basic courtesy. Ang bastos niya. Sinimula ni Clarice na ilista ang lahat ng kasalanan ni Lauren. Nagulat na naman si Jordan sa sinabi ni Clarice. Buntis si Lauren Howard. Baka anak ko. Hindi alam ni Jordan kung nagbunga ang illegitimate child sa intimate encounter nila ni Lauren noon. 3 taong gulang. Mayroon akong 3 taong gulang na anak na babae. Medyo nagalit si Jordan. Noong una ay nagplano lang siyang humingi ng tawad kay Lauren matapos itong makilala ngayon. Hindi niya inaasahan na malaman na mayroon siyang 3 taong gulang na anak na babae. Sa sandaling ito, ang mga magulang ni Brad ay tila labis na nagtatampo. Bulalas ng ina ni Brad, Chris, huwag kang mag-alala, akyat ako ngayon at kalad ka rin siya pababa kung kailangan ko. Gayunpaman, biglang pinigilan ni Brad ang kanyang ina. Hoy, nay, wag na kayong magtalo kay Lauren mamaya. Hayaan mo na ang chopper. Ang chopper mo. Napatingin ang lahat kay Jordan. Medyo nagulat din si Jordan. Nang tumingin si Chris kay Jordan, kitang-kita ang galit at puot sa kanyang mga mata. Dahilan na sinabi lang ni Jordan kay Clarice na nakatitig lang ito sa kanya dahil akala niya ay si Lauren.
Bilang magiging defiance ni Loren, hindi siya papayag na may ibang lalaki na maglakas loob na pag-imbutan ang babaeng sobrang iniibig niya. Natatawang tanong ni Clarice siya. Kaya niyang ibagsak si Loren. Putulin ito. Kahit nasubukan mong kumbinsihin siya sa iyong sarili, baka hindi mo makuha ang iyong kapatid na bumaba sa hagdanan. Tumawa si Brad at sinabing, kaya nga sabi ko kukuha ako ng chauffeur ko para buhatin siya pababa ng hagdan kapag tumanggi siya. Hindi rin siya mahila ni Mama pababa. Alam ng lahat ng Howard ang ugali ni Loren at alam nilang hindi nila magagawang hikayatin si Loren na bumaba kahit ano pa ang sabihin nila. Sa bandang huli, kailangan pa rin nilang gumamit ng mapuwersang paraan para hilahin siya pababa ng hagdanan. Kaya naman, hindi na tumutol ang ina ni Brad at sa halip ay nagsabi, okay, let this young chap go. Loren Howard sa wakas ay makikilala na kita. Medyo natuwa si Jordan dahil matagal na niyang gustong makita si Loren sa laman. Sa pagbabalik sa EC mula sa Texas, gustong tingnan ni Jordan ang mga larawan ni Loren, ngunit sa kasamaang palad, tumanggi si Brad na ipakita ang mga ito sa kanya. Ngayon, personal niyang titingnan si Loren at ang 3 taong gulang na batang babae na posibleng maging anak niya. Gayunpaman, nang magsimulang kumilos si Jordan, si Chris, na nakaupo sa isang militar na posisyon, ay biglang bumangon at hinarangan si Jordan. Si Chris ay halos 1.7 metro ang taas, at may peklat din sa kanyang mukha. Sa mga mata niya, masasabi ni Jordan na hindi siya mabait na kaluluwa. Anong problema? Tanong ni Jordan. Bagamat mas maikli si Jordan kay Chris at ipinapalagay ang pagkakakilanlan ng isang trooper ngayon, ang kanyang aura ay hindi gaanong nangingibabaw kaysa kay Chris sa sandaling ito. Malamig na sabi ni Chris, kung si Miss Loren ay tumangging bumaba ng mag-isa, bawal mo siyang hilahin pababa ng puwersahan, lalo pa siyang buhatin. Kung maglakas loob kang hawakan siya, sisiguraduhin kong hindi ka na makakahawak muli sa manibela sa hinaharap. Si Clarice, na nakaupo sa gilid, ay tumawa at sinabing, Hoy, Chris, hindi mo ba pinahihirapan ang trooper ni Brad? Siguradong hindi niya makukumbinsi si Loren. Dahil hindi niya ito kaladkarin, paano niya ito makukumbinsi na bumaba? Malamig na sabi ni Chris, business niya yon. Kung hindi man lang niya magawa yon, hindi siya karapat-dapat na maging trooper. Masasabi ni Jordan na sinusubukan ni Chris na gamitin ang bagay na ito para i-dismiss si Jordan bilang trooper. Dahilan na masasabi niyang interesado si Jordan kay Loren, kaya hindi siya napigilan ni Chris sa tabi ng Howards. Naman, matagal na tinitigan ni Jordan si Chris bago pumayag. May murderous aura din sa titig niya. Gayunpaman, hindi siya nagsimula ng isang salungatan kay Chris. Dahil naging live-in-in-law ng mga Camden sa loob ng 3 taon, matagal na siyang dumanas ng maraming kahihiyan, insulto, at panunuya, na matagal nang nagsanay sa kanyang pasensya. Kaya na niyang pigilan ang sarili na mawalan ng galit. Ngayon, hindi na niya kailangang makipagtalo kay Chris dahil ang layunin niya ay makita si Loren at ang kanyang anak. Dahan-dahang umakyat si Jordan sa hagdan habang nakangiti si Brad at ipinaalala, nasa unang kwarto siya sa kaliwa ng 2 palapag. Pagtingin sa likuran ni Jordan, napuno ng emosyon ang puso ni Brad, at napabulalas siya, Loren, alam kong magagalit ka, pero dinala ko siya rito. Dahan-dahang umakyat si Jordan sa 2 palapag, kung saan ibang-iba ang estilo ng villa dito sa estilo ng sarili niyang villa sa Orlando at New York City. Ang villa ay walang marangyang palamuti, ngunit ito ay katangi-tangi at may matibay na pamana. Pagdating sa 2 palapag, nakita niyang nakasara ang pinto sa dulong kaliwa. Kaya naman, kumatok si Jordan sa pulang kahoy na pinto. Miss Loren, nasa loob ka ba? Maya-maya ay may mahinang boses na nagmula sa loob, sabihin mo sa nanay ko na hindi ko siya makikita. Nang marinig ni Jordan ang mahina at mahinang boses, bigla siyang na-deja vu ng pakiramdam niya ay parang narinig na niya ito dati sa kung saan. Baka nagkita na tayo dati. Gayunpaman, sa pangalawang pag-isip, napagtanto niya, syempre, nagkita na kami dati. At ilang beses ko nang narinig ang boses niya bago ang gabing iyon. Tumigil si Jordan sa pagpapatakbo ng kanyang imahinasyon at sa halip ay binuksan ang pulang kahoy na pinto para makapasok. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay isang pamilyar na eksena ang nakita niya. Isang napakarilag na babae na ang mahabang buhok ay nakasabit sa kanyang balikat at kasing ganda ni Hailey na ngayon ay nanunukso sa isang 3 taong gulang na batang babae. Matingkad ang ngiti nilang dalawa na parang mga magagandang anghel at diwata. Ikaw ba? Ikaw ba? Sabay-sabay na chorus ni na Jordan at Loren habang nakatingin sa isa't isa.
Natulala si Jordan dahil si Lauren ang magandang lady boss ng Cave na 3 beses na niyang nakilala sa New York City kanina. Siya ang may-ari ng Cafe Nostalgia. Sa sandaling ito, biglang namulat si Jordan. Ang pangalawang kapatid ni Jordan, si Jemmy, ay sadyang inilagay ang mga susi sa Great Mountain Villas doon para sa layuning ito. Biglang nataranta si Jordan. Dahil sinasadya ni Jemmy na magkita sina Jordan at Lauren sa New York City, ipinakita nito na alam din niya ang nangyari kay Jordan sa maliit na madilim na silid sa larangan ng digmaan ng Syria. Ikinahihiya ni Jordan ang pangyayaring iyon at hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol dito. Paano nalaman ni Jemmy ang tungkol doon? Hindi kaya si Jemmy ang nagpahatid kay Lauren sa maliit na madilim na kwarto noong araw na yon? Hindi impossible iyon. Ang kapatid ni Jordan, si Jemmy, ay palaging ang pinakadakilang manggugulo at ang pinakawalang ingat at masuwayin sa kanyang mga kapatid. Marahil, naisip niya na nahihirapan si Jordan sa larangan ng digmaan at nagkataong nakatagpo siya ng isang malaking dilag tulad ni Lauren sa tabing daan, kaya nagpasya siyang ibigay ito kay Jordan at hayaan siyang magsaya. Mas gustong-gusto ni Jemmy ang paggawa ng mga ganoong bagay. Maingat niyang inisip kung gaano kalala ang mga bagay nang bigla siyang inatake sa base camp sa larangan ng digmaan. Naglakad si Jordan patungo kay Lauren at sa kanyang anak, sabay-sabay na hakbang. Bago ito, natulala siya sa kagandahan ni Lauren at sadyang hinila ang kapatid. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang ganap na kaakit-akit na babaeng ito ay matagal nang natulog sa kanya. Sa paggunita sa nangyari noong araw na iyon sa maliit na madilim na silid, nakadama ng kahanga-hanga si Jordan. Tumingin si Jordan kay Lauren at nagtanong, "Alam mo na ang tungkol sa relasyon ko sa'yo, hindi ba?" Alam niya nang hindi iniisip na dapat magalit si Brad kay Jordan dahil sa ginawa niya sa kanyang kapatid. Dahil alam ni Brad na si Jordan ang may kasalanan, dapat ay aware din si Lauren, kaya dapat siya ang nagsabi kay Brad tungkol dito. Tumango si Lauren. Medyo emosyonal si Jordan dahil hindi niya akalain na matagal nang nalaman ni Lauren na si Jordan pala ang nakasama niya noon sa battlefield. Gayunpaman, sa 3 beses nilang pagkikita, hindi nagpakita ng galit si Lauren kay Jordan. Ni-entertain pa niya si Jordan na parang panauhin at inihain siya ng kape sa bawat oras. Tumingin si Jordan kay Lauren at sinabing, "Bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw ang babaeng natulog sa akin sa larangan ng digmaan noong araw na yon?" Bahagyang ibinaba ni Lauren ang ulo at mumiti ng matamis. Mayroon kang isang napakarilag na kasintahan na labis mong minamahal. Ayokong guluhin ang buhay mo. Lalong na guilty si Jordan sa sinabi ni Lauren. Isang irresponsableng bagay ang ginawa ni Jordan kay Lauren at naging dahilan upang mag-isa niyang palakihin ang kanyang anak na babae. Sa loob ng 4 na taon, hindi pa siya nakakapag-asawang muli. Gayunpaman, pinili ni Lauren na huwag sabihin kay Jordan ang totoo dahil ayaw niyang guluhin nito ang maligayang buhay at relasyon nila ni Victoria. Kung biglang sumulpot si Lauren at sinabi kay Jordan na siya ang babaeng minsan na niyang dinungisan at nabuntis, siguradong maapektuhan ang buhay ni Jordan. Maapektuhan din ang relasyon nila ni Victoria. Masyadong mabait si Lauren. Muli namang tinanong ni Jordan si Lauren, "Hindi mo ba ako kinaiinisan nang makita mo akong muli sa cave sa unang pagkakataon?" Umiling si Lauren at sinabing, "Tapos na ang lahat. At saka, hindi mo kasalanan na nangyari ang insidenteng iyon 4 years ago." Naramdaman ni Jordan na mas alam ni Lauren ang pangyayaring iyon 4 na taon na ang nakakaraan kaysa sa kanya. Tinanong ni Jordan, "Ang kapatid ko ba, si Jemmy, ang nagdala sa iyo sa larangan ng digmaan?" Tumango si Lauren. Galit na hinampas ni Jordan ang mesa sa harapan niya, yung hamak na Jemmy. Bakit niya ginawa yon? Nagustuhan lang ni Jemmy ang paggawa ng mga kabaliwang bagay, ngunit nauwi sa pinsala sa kaawa-awang si Lauren. Pagkatapos ng ilang sandali ng tahimik na pagmumuni-muni, nagtanong muli si Jordan, "Miss Howard, pwede ba akong magtanong noong nasa maliit ka na madilim na silid noong araw na yon, alam mo na ba kung sino ako at kung ano ang hitsura ko?" Walang alam si Jordan tungkol sa babae sa maliit na madilim na silid noong araw na yon. Ang alam niya ay napakabata pa niya. May isang maliit na puwang sa gitna ng kahoy na pinto ng maliit na madilim na silid, at nang sumikat ang liwanag sa kanyang mga binti, alam niyang mayroon itong maganda at patas na pares ng mga binti. Gayunpaman, dahil si Lauren ang ipinadala ni Jemmy, naisip niya na dapat ay sinabi na ni Jemmy sa kanya, bago siya ipadala, ang taong sasamahan niya. Biglang namula ang mukha ni Lauren, at kinagat niya ang labi bago tumango. Mahinang sagot ni Lauren. Nagulat si Jordan.
Kaya, alam ni Lauren Howard na ang lalaki sa maliit na madilim na silid 4 na taon na ang nakararaan ay ako. At saka, matagal na niyang alam ang itsura ni Jordan. Napakagwapo ni Jordan, kaya kung nakilala ni Lauren kung sino siya at nagustuhan siya sa isang tiyak na lawak, malamang na hindi gaanong masakit sa kanya ang bagay na yon. Pagdating sa isyong ito, nakakagulat na naging sobrang mahiyain si Lauren. Well, hindi dahil sa gwapo ka kaya ako. Ano yan? Hindi nakuha ni Jordan ang ibig sabihin ni Lauren. Nahihiya si Lauren at galit na sinabi, hindi wala. Sa sandaling ito, ang maliit na batang babae na kanina pa masunurin na nakaupo sa kama ay biglang ngumiti at tumingin kay Lauren. She said in a puerile voice, "Mommy, you're blushing." Gusto ni Mommy ang lalaking ito. Hush! Lalong namula ang orihinal na pamumula ng mukha ni Lauren. Maputi at nasa mahusay na kondisyon ang balat ni Lauren. Kaya naman, nang siya ay namula, ito ay binibigkas. Nagmamadaling sinabi ni Lauren sa kanyang anak, huwag kang magsalita ng walang kapararakan, kailan pa ako Ang batang babae ay nasa edad na kung saan malaya siyang nagsasalita at hindi marunong magsinungaling. Sa isang nakakatakot na ngiti, sinabi niya, Mommy, sabi mo, namumula lang tayo kapag nakikita natin ang taong gusto natin. Si Lauren at Jordan ay biglang naging awkward. Sa sandaling ito, napalingon din si Jordan sa maliit na batang babae na maganda at may malambing na boses. Tinanong niya, siya ba ang anak ko? Nang makita niya ang batang babae na ito sa Cafe Nostalgia sa New York, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na telepatikong koneksyon sa kanya. Bukod dito, ang batang babae ay walang takot na nakatingin sa kanya, tila nakakaramdam din ng malapit at matalik na relasyon kay Jordan. Hinaplos ni Lauren ang mahaba at malasutlang buhok ng batang babae at tumango. Anak ko siya. Anak ko siya. Mayroon akong anak na babae. Tuwang-tuwa si Jordan. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas, nanganak si Hailey ng isang pares ng kambal, at inakala niyang mayroon siyang anak na babae. Gayunpaman, pagkatapos ng paternity test, nalaman niya na ang batang lalaki lamang ang biologically related. Nakita niya na isang malaking awa. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng anak na babae na higit sa 3 taong gulang, makalipas ang 1 buwan. Mahal kong anak. Sa sobrang emosyon ni Jordan ay napaluhod siya at niyakap ang kanyang anak na babae. Mahigpit na hinawakan ni Jordan ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, nakaramdam ng pagkaantig, pagkakasala, at pagkabalisa ng buo. Akala niya ngayong taon lang siya naging ama, pero hindi niya akalain na 3 years ago na pala siya. Ang batang babae ay talagang hindi nakaramdam ng anumang takot nang hawakan siya ni Jordan sa kanyang mga bisig. Medyo naliligaw lang siya. Saglit siyang niyakap ni Jordan bago tumingin sa malalaking mata nito at nagtanong, Baby, anong pangalan mo? Sumagot ang batang babae, ang pangalan ko ay Chloe Steele Howard. Tanong ulit ni Jordan, Chloe Steele. Sinabi ng batang babae, Steele ang aking gitnang pangalan. Steele. Chloe Steele Howard. Talagang idinagdag ni Lauren ang apelyido ni Jordan sa pangalan ng kanyang anak. Naantig ang pakiramdam, tumingin si Jordan kay Lauren, na napakagatlabi at hindi nagsalita. Ilang minuto lang, ilang beses na naramdaman ni Jordan na hinawakan si Lauren. Ang babaeng ito ay maaaring ganap na magalit kay Jordan at sisihin siya sa hindi pagtupad sa kanyang mga tungkulin bilang ama. Gayunpaman, hindi niya ito ginawa. Sa halip, handa pa rin niyang gamitin ang apelyido ni Jordan bilang middle name ng kanyang anak. Tumingin si Jordan sa kanyang anak at malumanay na sinabi, Chloe, ako ang iyong ama. Tawagin mo akong daddy, okay? Ano man ang mangyari, kailangan niyang managot dahil anak niya ito. Kailangan niyang kilalanin ang kanyang anak na babae. Dilat na dilat ang mga mata ni Chloe at medyo na-overwhelm siya. Lumingon siya, tumingin kay Lauren, at nagtanong, Nay, si daddy ba talaga siya? Ilang beses nang nagsinungaling si Lauren tungkol sa ama ni Chloe nitong mga nakaraang taon. Ayaw na niyang magsinungaling muli sa pagkakataong ito. Tumulo ang luha sa mga mata ni Lauren na lalong nagpaganda sa kanya. She then nodded kay Chloe. Masayang yumakap si Chloe sa mga bisig ni Jordan at sumigaw, Tatay. Daddy. May daddy na ako ngayon. Masayang umiti si Chloe. Tuwang-tuwa si Jordan nang marinig ang sinabi niya. Isang uri ng kaligayahang hindi niya naranasan. Tumingin si Chloe kay Jordan at nagtanong sa mahinang boses, Daddy, bakit ang tagal mong bumisita sa akin? Kasama ng ibang mga bata ang kanilang mga tatay, ngunit hindi ako nagkaroon ng isa.
Gusto kong samahan mo rin ako. Habang tinitingnan ang kaawa-awang hitsura ng batang babae, marahang hinaplos ni Jordan ang maselang mukha ni Chloe at sinabing, "I'm sorry, Chloe, I'm late. Simula ngayon, babayaran ko na ang lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa para sa'yo noong nakaraan, okay?" CJ. Nakangiti sa kanya, biglang sinabi ni Chloe, "Daddy, gusto kong iangat sa air. Hindi sapat si Mommy para buhatin ako." Kung tutuusin, bagamat chubby ang mukha ni Chloe, ang mga braso at binti nito ay sobrang balingkinitan. Sa kabilang banda, si Loren ay may napakagandang figura na magsiselos sa maraming babae. Hindi naman siya mukhang nagkaroon ng anak. Kahit matipuno si Brad dahil nagpractice siya ng martial arts, halatang mahina at mahina si Loren. Napagtanto din ito ni Jordan sa maliit na madilim na silid 4 na taon na ang nakalilipas. Paanong hindi matutupad ni Jordan ang unang kahilingan ng kanyang anak na babae sa kanyang buhay? Agad namang inangat ni Jordan si Chloe sa itaas ng kanyang ulo. "Tara, buhatin mo si Chloe." Hi! Humagikik si Chloe at masayang tumatawa sa tuwing inaangat siya. Pinagmasdan ni Loren ang dalawa mula sa gilid, pinunasan ang mga luha sa tuwa habang tumatawa kasama sila. Sa sandaling ito, sa bulwagan sa unang palapag, nagtimpla ng masarap at mamahaling French Earl Grey tea ang Howards para sa pinarangalan na panauhin na si Chris. Gayunpaman, walang pakialam si Chris na uminom ng tsaa o makipag-usap sa mga magulang ni Brad. Sa halip, tila nag-aalala siya. Nag-aalalang sabi ni Chris, matagal na doon ang pump na yon. Bakit hindi pa siya bumababa? Umupo si Brad sa tapat ni Chris na nakakross ang isang paa sa kabila at humihigop ng tsaa. Siyempre, alam niyang maraming gustong sabihin si Jordan sa kapatid niya. Hindi naman nakakapagtaka kahit maghapon at magdamag silang magkausap. Paano sila nakababa ng ganoon kaaga? Walang pakialam na sabi ni Brad, siguro maganda ang tama ng kapatid ko sa chopper na ito. Kung tutuusin, kahit mababa ang status niya, medyo gwapo pa rin siya. Biglang galit na galit si Chris. Kahit na siya ay matangkad, ngunit siya ay napaka-fierce looking. Kaya naman, nakita siya ng mga babae na nananakot at kadalasan ay hindi nangahas na lapitan siya. Nang makitang galit na galit si Chris, mabilis na sinabi ng ina ni Brad, "Brad, anong sinasabi mo? Hindi naman sa hindi mo alam kung ano ang ugali ng ate mo. Ilang tao na ba ang na-set up namin sa kanya sa mga nakaraang taon? Maraming gwapo, pero alin ang nagustuhan niya?" Pagkatapos, sinabi niya kay Chris, "Chris, huwag kang mag-alala, si Loren ay hindi ang uri ng babae na mas pinahahalagahan ang hitsura kaysa sa ano paman." Walang pakialam na sinabi ni Chris, si Loren ay 26 na taong gulang ngayong taon, at dapat ay matagal na niyang lampasan ang edad na unahin ang hitsura at hitsura. At saka, kilala ko si Loren mula pa noong bata siya, at alam kong hindi siya ganoong klase ng makulit na babae. Gayunpaman, ang batang iyon nakakaakyat lang doon ay hindi mukhang mabuting tao. Medyo nag-aalala ako kay Loren. "Tito, tita, akyat ako at titingnan ko ang sitwasyon." Hindi nila akalain na hindi maupo si Chris at siya mismo ang aakyat sa itaas. Si Brad ay patuloy na nanatili sa kanyang upuan ng nanunuya na inaabangan ang magandang palabas na susunod. Mabilis na umakyat si Chris sa ikalawang palapag at sa pag-akyat niya, narinig niya ang tawa ng isang batang babae. Nataranta si Chris at agad siyang pumunta sa kwarto ni Loren. Bukas ang pinto ng silid at nakita niya kaagad na hawak-hawak ni Jordan ang anak ni Loren sa kanyang mga bisig, itinataas ito at pagkatapos ay paulit-ulit itong ibinababa. Sa tuwing itinataas ng mataas si Chloe, malakas siyang humahagikik. Sa pagtingin sa kanila, si Loren ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Bagamat matagal nang nagkita sina Chris at Loren, ilang taon na niyang hindi nakikitang ngumiti si Loren. Napakaganda ni Loren kapag ngumingiti. Parang natulala si Chris. Kilala si Loren bilang ang pinakamagandang babae sa East. Lahat ng mga batang son ng mayayamang pamilya sa upper class circle ay gustong pakasalan si Loren. Gayunpaman, kahit na ipinanganak na ni Loren ang anak ng ibang lalaki, hindi pa rin makuha ni Chris ang kanyang puso. Nagdamdam siya. Lalong nagalit siya nang makita ang chopper ni Brad na napakahusay na suyuin ang mag-ina ni Loren at nagpasaya sa kanila. Ang punk na ito ay napakatalino upang malaman kung sino ang magsisimula sa anak ni Loren. Ang tanga ko. Kung alam ko lang, mas nagtagal muna ako sa bastos na bata na yon. Masasabi ni Chris na interesado si Jordan kay Loren. Agad naman siyang pumasok. "Anong ginagawa mo?"
Sigaw ni Chris sabay turo kay Jordan. Alisin mo ang maruruming kamay mo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat bang hawakan si Chloe ng isang alipures na tulad mo? Lucky. Parehong natigilan sina Jordan at Lauren. Hindi alam ni Lauren na ang kasalukuyang status ni Jordan ay ang chuper ni Brad, kaya normal lang sa kanya ang magduda. Sa kabilang banda, hindi inaasahan ni Jordan na tratuhin ng mayamang batang seon ang kanyang chuper bilang isang alipures. Matapos sabihin kay Jordan na huminto ay agad na naging malambing ang ekspresyon ni Chris at naglakad siya patungo kay Chloe. Iniabot niya ang kanyang mga kamay at nagtanong, Chloe, gusto mong iangat ng mataas, di ba? Hayaan mong buhatin kita, okay? Kaya kitang itaas ng mas mataas. Hindi. Tila natakot si Chloe kay Chris habang mabilis na humakbang patungo kay Lauren at niyakap ang kanyang mga hita. Alam ni Chris ang kagustuhan ni Chloe, ngunit tumanggi siyang bitawan ang pagkakataong ito at sa halip ay nagpatuloy siya. Napaskwat siya at sinabing, Chloe, huwag kang mahiya. Tara, bubuhatin kita ng mataas. Aabot na sana si Chris at buhatin si Chloe, ngunit isang malaking peres ng kamay ang tumama sa kanya sa tagiliran. Si Jordan yon, tumayo si Jordan sa harap ni Chloe para protektahan siya at tumingin kay Chris mula sa itaas. Malamig niyang sabi, hindi mo ba narinig si Chloe na hindi? May death wish lang si Chris. Si Jordan ay nagkakaroon ng isang balyena ng isang oras sa kanyang anak na babae, nakakasama niyang muli. Gayunpaman, si Chris, ang bastard na yon, ay biglang lumitaw at binigyan si Chloe ng matinding takot. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na pilit na subukan at buhatin ang anak ni Jordan. Sa nakalipas na 3 taon o higit pa, hindi alam ni Jordan na mayroon siyang anak na babae, kaya wala siyang magagawa sa mga bagay na yon noon. Gayunpaman, ngayong nalaman na niya ang pag-iral ng kanyang anak, paano siya tatayo at panoorin na binubuli siya ng iba. Sa kabilang banda, mas nagalit si Chris. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Jordan at naisip na lamang niya na si Jordan ay isang chuper. Mabilis na bumangon si Chris at nagmura kay Jordan sa sobrang galit, ikaw aso, how dare you lecture me when you're just a chauffeur? Dapat may death wish ka. Tinawag ni Chris na aso si Jordan na parabang royalty siya mismo. Ipagpalagay na ito ay daan-daang o libu-libong taon na ang nakalilipas. Kung ganoon, ang mga anak ng maharlika sa kabisera ay maaaring talagang makakilos ng mayabang. Gayunpaman, kung sinuman ang kumilos ng ganito, malamang na nabubuhay pa rin siya sa isang panaginip. Nandito si Lauren at ang kanilang anak, kaya ayaw ni Jordan na makita ng kanyang anak ang ganoong kalupit na side sa kanya. Kaya naman, hindi niya sinaktan si Chris. Sa halip, nagtanong siya ng hindi nagmamadali, aso, sino? Galit na sabi ni Chris, ikaw. You little bastard. Gayunpaman, sa sandaling sinabi niya ito, napagtanto niya na siya ay niloko. Sa pagsagot kay Jordan, inaamin niya na siya ay isang aso. Hahaha. Mukhang naintindihan din ni Chloe ang sinabi nila at humagalpak ng tawa. Si Chris, na ang mga kalamnan ay mahusay na nabuo ngunit sa halip ay dunce-like, ay hindi maaaring out-target Jordan sa lahat. Akmang sasampalin niya si Jordan, napagtanto niyang hindi nararapat na magpaka-pisikal dito dahil nasa kwarto sila ni Lauren. Kaya naman, tinuro ni Chris si Jordan at sinabing, Lucky, ito ang kwarto ni Lauren. Ayokong madumihan ang lugar na ito. Ibaba mo agad ang iyong puwet. Parang gusto ni Chris na turuan ng leksyon si Jordan. Nanatiling composed si Jordan at tumawa. Mr. Hank, ugali mo bang gumulong pababa ng hagdan? Hindi ko alam kung paano ito gagawin. Bakit hindi mo muna i-demonstrate? Pagkatapos asarin si Chris, sinabi niya kay Chloe, Chloe, gusto mong makita ang tiyuhin na ito na gumulong sa hagdanan. Sa sobrang tuwa, tuloy-tuloy na ipinalakpak ni Chloe ang kanyang mga kamay. Hinawakan ni Jordan ang maliit na kamay ni Chloe at sinabing, halika, lumabas tayo at panoorin si Tio Chris na gumulong sa hagdanan. Sure, sure. Inilabas ni Jordan si Chloe sa kwarto at pumunta sa hagdanan. Inosenteng tumingin si Chloe kay Chris at sinabing, Tito, gusto kong makita kang gumulong pababa sa hagdanan. Namula si Chris sa kahihiyan at sinumpa si Jordan ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Nakangiting sabi niya kay Chloe, Chloe, hindi ako marunong gumulong pababa ng hagdan. Bakit hindi mo ipagulong sa hagdan ang lalaking nasa tabi mo? Tumingin si Chris kay Jordan at sinabi sa mapang-utos na tono, Pung, gumulong ka pababa ng hagdan para kay Chloe at hindi kita ipagtatanggol sa nangyari ngayon. Malamig na yumuko si Jordan.
Ipapagulong mo ba ako sa hagdan para makuha mo ang kredito sa pagsuyo at pagpapasaya kay Chloe? Sabi ni Jordan, hindi ko alam kung paano gagawin. Hindi ko pa nasusubukan. Nakangiting sabi ni Chris, you don't need to know how to, kailangan mo lang tumayo sa hagdan. Nagkunwaring hindi naintindihan ni Jordan at pumunta sa hagdan. Tinanong niya, tatayo ba ako dito? Sa kabilang banda, si Lauren ay labis na kinabahan dahil alam niya ang susunod na gagawin ni Chris. Sisipain ni Chris si Jordan pababa ng hagdan. Magpapaalala pa lang sana si Lauren kay Jordan nang marating na ng paa ni Chris si Jordan. Umiti si Chris at sinabing, tama, Jan. Magsimulang gumulong doon. Sinipa ni Chris na nakasuot ng mabibigat na leather boots ang puwitan ni Jordan. Hindi. Sigaw ni Lauren, nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Sa sandaling ito, nakita rin ni Brad at ng iba pa ang eksenang ito mula sa ibaba. Matapos itong makita ni Clarice, mas lalo siyang natuwa at kinuha ang kanyang telepono para kumuha ng litrato. Gayunpaman, nakaranas ng napakaraming sneak attack si Jordan. Paano kaya siya mahuhulog sa panloloko ni Chris? Sinadya niyang tumayo doon para hayaan siyang sipain ni Chris. Kaya naman, matagal na siyang naghanda at pinaigting ang kanyang mga kalamnan upang mapanatili ang kanyang balanse. Sa sandaling ito, hindi kalabisan kung sabihin na nakabaluti siya dahil hindi siya kayang hawakan ng mga ordinaryong tao. Marahan siyang sinipa ni Chris, ngunit nanatiling hindi natinag si Jordan. Ano? Laking gulat ni Chris nang makita yon. Hindi siya gumalaw. Natigilan din si Clarice at ang kanyang mga magulang sa gulat dahil hindi nila inaasahan na mananatili itong trooper sa kabila ng pagsipa. Hahaha, hindi napigilan ni Brad na matawa nang makita yon. Chris, ang hina mo. Hindi mo kayang sipain ang isang ordinaryong tao. Matatawa ang lahat sa squad kapag nalaman nila kung gaano kakahina. Hahaha. Nakaramdam talaga ng hiya si Chris, kaya napaatras siya habang hindi napapansin ni Jordan at buong lakas siyang sinipa. Gumulong pababa. Laking gulat niya nang akmang hahawakan na naman ng paa ni Chris ang katawan ni Jordan. Mabilis na lumipat sa gilid si Jordan na parang multo, na parang may mata sa likod. Nakakamiss si Chris. Damn. Dahil sa sobrang lakas, agad na sumandal ang katawan ni Chris. Saka matangkad siya kaya umabot ang kanang paa niya sa ikatlong hakbang ng hagdan. Gayunpaman, hindi gumulong si Chris habang mabilis niyang hinawakan ang handrail ng hagdan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Sa sandaling ito, hinubad ni Jordan ang chrome hearts na singsing na isinuot niya sa kanyang kanang hintuturo at sa isang whoosh, tumama ito sa kaliwang kamay ni Chris. Napahiyaw si Chris sa paghihirap at nawala ng balance dahil wala na siyang maitulak sa sarili. Si Chris ay gumulong pababa ng hagdan mula sa ikalawang palapag hanggang sa unang palapag na may ilang mga kalabog. Nang makita ito, umiti si Jordan at sinabi kay Chloe, see. Ito ay kung ano ang gumulong sa hagdan. Maganda ba? Nakangiting sabi ni Chloe. Hindi nakalimutan ni Jordan na turuan siya. Maaaring mukhang maganda, ngunit hindi mo siya maaaring gayahin, Chloe. Ang paggulong pababa ng hagdan ay lubhang mapanganib. Tignan mo, dumudugo ang mukha ni Uncle Chris pagkatapos niyang gumulong pababa ng hagdan. Napatingin si Chloe kay Chris sa ibaba at sinabi kay Jordan, magiging mabuti ako. Hindi ako magpapagulong-gulong pababa ng hagdan. Maglalakad na lang ako. Napakatalino. Hinaplos ni Jordan ang mahabang buhok ni Chloe at pinuri ito. Sa sandaling ito, matagal nang naggangalit si Chris. Galit na tinuro ni Chris si Jordan. Aso, how dare you scheme against me? Pipilayan kita ngayon. Sa sandaling ito, sumugod ang ina ni Brad at pinayuhan nang makita niyang nasugatan si Chris. Chris, okay ka lang? Huminahon, huwag yumuko sa antas ng isang utusan. Bilisan mo, maupo ka. May magpupunas ako ng sugat sa mukha mo. Ayaw ni Chris na maging bastos, kaya sinundan niya ang ina ni Brad sa sala, ngunit sinabi niya kay Brad, may utang kang paliwanag para dito. Si Brad ay patuloy na humigop ng kanyang tsaan ng maluwag. Nakakatuwa naman. Nakaupo ako dito. Ano sa akin? Putol ni Chris, ang pump na iyon ay iyong lingkod. Paano niya nagawang gawin iyon sa akin nang wala ang utos mo? Dahil alam ni Brad na hindi niya gusto ang panliligalig sa kanyang kapatid, nadama ni Chris na may lakas ng loob si Jordan na kumilos ng ganoon, marahil dahil binigyan siya ni Brad ng berdeng ilaw. Tumawa si Brad at sinabing, kung gayon, nagawa mo talaga akong mali.
Hindi ko siya inutusang gumawa ng kahit ano. Siya ay hindi kailanman tumanggap ng mga utos mula sa sinuman. Sabi ni Chris, sabi na, kahit matalo mo ang aso, kailangan mong isaalang-alang kung sino ang kanyang amo. Gusto ko siyang turuan ng leksyon ngayon. Wala ka namang problema, di ba? Sabi ni Brad, walang problema, Mr. Hank. Huwag mag-atubiling suntukin siya kung naiinis ka sa kanya. Kung kaya mo siyang talunin, bigyan mo siya ng ilang suntok sa account ko. Agad na ngumiti si Chris at napabulalas. Napatingin si Chris kay Jordan na nasa itaas at napabulalas, aso, wala nang pakialam ang amo mo sayo. Dali, bumaba ka at mamatay. Kay Brad, hindi mahalaga kung si Jordan o si Chris ang nabugbog. Kinasusuklaman niya ang dalawa. Para sa kanya, si Jordan ay parang langaw na laging nang istorbo sa kanyang kapatid, habang si Chris ay may mga bagay na hindi mapapatawad sa kanyang kapatid. Sa partikular, sinampal, sinuntok, at sinipa ni Jordan si Brad nitong mga nakaraang araw, inutusan ang kanyang nasasakupan na saksakin siya ng 2 beses, at muntik pa siyang ipadala sa Mars. Matapos mabuli ni Jordan, hiniling ni Brad na masuntok ni Chris si Jordan ng 2 beses. Kinasusuklaman ni Jordan kung gaano kalaki at kalupitan si Chris at ang tawag sa kanya ni Chris ay aso at alipin. Tuwang-tuwa si Jordan sa muling pagsasama nila ng kanyang anak sa una, ngunit dahil may death wish si Chris, hindi siya maaaring maging mabait sa kanya. Bukod dito, malinaw na nilayon ng mga Howard na pilitin si Loren na pakasalan si Chris laban sa kanyang kagustuhan. Gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong ito para ipahiya si Chris para hindi na maabala si Loren. Ito rin ay may tuturing na pabor sa kanya. Kaya naman, bumaba si Jordan sa hagdan at tumingin kay Chris nang walang takot sa kanyang mga mata. Tumingin si Chris kay Jordan at sinabing, aso, medyo stable na ang tindig ng kabayo mo. Ang unang sipa na ibinato ko ay hindi ka man lang nakagalaw. Mukhang nag-training ka na dati. Napakagaling. Gusto kong abusuhin ang mga taong sa tingin nila ay napakahusay. Sumama ka sa akin. Naunang naglakad palabas si Chris, kasunod si Jordan. Manood tayo ng drama. Parehong naglakad sina Brad at Clarice papunta sa pinto. Sa kabilang banda, medyo nalungkot ang mga magulang ni Brad. Siyempre, wala silang pakialam sa kaligtasan ni Jordan dahil driver lang ito. Naiinis lang sila sa katotohanang siguradong magagalit si Chris ngayon. Ang mga Howard ay kasalukuyang nasa mas mataas na katayuan kaysa sa Hanks. Gayunpaman, mabilis na nagbago ang sitwasyon sa lungsod, kaya nais ng mga Howard na bumuo ng higit pang mga koneksyon sa lalong madaling panahon. Maraming kilalang pamilya ang naghahangad ng mga lalaking tagapagmana dahil sa kanilang pakiramdam na ang kanilang imperyo ay maipapamana lamang sa mga lalaki. Sa kabilang banda, may panuntunan ang mga Howard na dapat mayroong lalaki at babaeng tagapagmana. Ang mga lalaki ay responsable para sa pagmamana ng mga ari-arian ng pamilya, at ang mga babae ay responsable para sa pagiging alyansa sa kasal. Sa paglipas ng mga dekada, ang mga babaeng tagapagmana ng Howard, kabilang ang mga tiyahin at lolo ni Brad, ay lahat ay ikinasal sa mga nangungunang pamilya. Iyon ang dahilan kung bakit napanatili ng mga Howard ang katayuan ng kanilang pamilya. Lumabas ng courtyard si Chris. Wintertime noon. Hinubad niya ang jacket at ngayon ay nakasuot na lamang ng manipis na sweater. Nag-walk out din si Jordan at hinubad ang jacket, tumambad ang isang custom-made long john. Ngayon, nakasuot siya ng pangnegosyo na damit, kaya medyo hindi ka nais-nais sa mga leather boots. Gayunpaman, nahulaan ni Jordan na malamang na hindi niya kapareha si Chris, kaya hindi siya mapakali. Sumigaw si Chris at nagsagawa ng karaniwang panimulang panindigan bago mabilis na inatake si Jordan. Ho! 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 Bulalas ni Chris kasabay ng bawat suntok na ibinabato niya, at very standard ang mga galaw niya. Sakto lahat ang posisyon, kapangyarihan, at postura ng bawat suntok na ibinato niya. Hindi naman talaga siya masama. Kung ordinaryong tao lang siguro siya nabugbog at natumba. Gayunpaman, pambihira ang kakayahan ni Jordan na makayanan ang mga suntok na ito, at isa-isa niyang kinuha ang lahat. Pagkatapos, ngumiti si Jordan kay Chris at sinabing, military combat, Kaya ko rin. Si Jordan naman ay pumasok din sa karaniwang kinatatayuan ni Chris at saka iniwas ang kanang kamao sa kanya. Medyo nagulat si Chris at akmang atras nang sinipa siya ni Jordan sa mukha gamit ang staggered syndicate. Pagkatapos nito, ginamit ni Jordan ang si bow strike ng 3 beses na sunod-sunod. Bang! Bang! Bang!
Napabalikwa si Chris sa isang retreat. Ang pamantayan at mahusay na militar style na labanan ng Jordan ay nagbigay sa lahat ng malaking pagkabigla. Nagulat din si Chris. Naging sundalo ka ba dati? Sumagot si Jordan, medyo. Naiinis na sabi ni Chris, it's either yes or no, napaka-diffident mo, punk. Sinusubukan mo bang takutin ako sa mga slipshod moves na yan? May death wish ka. Nagpatuloy si Chris ng mabibigat na suntok. Patuloy din ang pagtugon ni Jordan sa kanyang karaniwang mga suntok sa militar. Saglit lang natutunan ni Jordan kung paano maghagis ng mga welga sa estilo ng militar habang si Chris ay nabubuhay dito. Gayunpaman, hindi niya kayang talunin si Jordan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nawala ng interes si Jordan nang makita niyang dumating na rin sa looban sina Lauren at Chloe. Naisipan niyang ipakita sa kanyang anak ang isang kawili-wiling pamamaraan ng pagsuntok. Punk, may ituro ako sayo. Nang matapos si Jordan, gumawa siya ng isang crane-style hand gesture at nagsimulang kumamot sa mukha ni Chris. Smack! 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 Ginaya pa niya ang tunog ng mga tigre. Dagundong! Dagundong! Si Chloe na nanonood ay pumalakpak at napabulalas, ang tunog ng dagundong ng tigre. Parang realistic. Parang ganoon niya. Hindi magaling si Jordan na gayahin ang mga tunog ng mga hayop at dati ay nakakapanibago lang siya dahil talagang nakipag-away siya sa mga tigre noon. Lumaki si Jordan na nagsasanay ng martial arts. Pambihirang buhay ang kanyang pinamunuan at noong siya ay mga 18 o 19 taong gulang, walang ordinaryong tao ang makakapantay sa kanya, kaya hinamon niya ang mga tigre at nilabanan ang mga ito. Sa huli, nabigo siyang talunin ang mga ito at nauwi sa paggamit ng tranquilizer. Naalala ni Jordan ang oras na iyon nang siya ay binubuli ng isang tigre, at ginaya niya ang mga aksyon ng isang tigre sa pamamagitan ng paglukso at paglukso kay Chris. Napakalakas ng pagtalon. Natigilan si Chris, hindi inaasahan na tumalon si Jordan ng ganoon kataas. Bumaba si Jordan mula sa langit, pinatumba si Chris sa isang hampas ng palad, at saka sumakay kay Chris habang pinupunit ang kanyang sweater na parang ang kanyang mga kamay ay matutulis na kuko ng isang mabangis na tigre. Itinaas ni Jordan ang kanang palad at akmang sasampalin sa mukha ang hindi kumikibo na si Chris. Gayunpaman sa sandaling ito. Tumigil ka! Tumigil ka! Isang grupo ng mga tao ang biglang lumukso mula sa labas ng patio. Lumingon si Jordan at tumingin, nakita ko lang na may hindi bababa sa 5 pistola na nakatutok sa kanyang ulo. Hindi simple si Chris. Noon lang napagtanto ni Jordan kung gaano kahanga-hanga si Chris. Sa proteksyon ng 5 armadong tao, kahit ang mga Huxley ay hindi maglalakas loob na gawin ang ganoong bagay sa New York. Sa sandaling ito, nagsalita si Brad. Chris, nagiging matapang ka na ngayon. How dare you fish out your gun in the Howard's residence? Seryoso ka pa rin ba sa amin? Kung hindi mo ako kayang talunin, kailangan mong tanggapin. Tiyak na hindi ka naman ganoon kadali, di ba? Napasandal si Chris sa lupa, tinamaan ng mga gasgas na dulot ni Jordan. Punit-punit ang kanyang damit. Ang mas nakakahiya ay ang kanyang crush, si Lauren, ay nanood ng lahat at ngayon ay nahihiya at galit na galit. Sinabi ni Chris sa ilan sa kanyang mga tauhan, sino ang nagsabing maaari kang pumasok? Kayong lahat, lumabas na kayo. Mabilis na umalis ang 5 lalaking may mga baril. Sa sandaling ito, tumayo si Jordan mula kay Chris. Bumangon si Chris sa lupa at tinitigan ng masama si Jordan. Sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. Tumingin si Jordan kay Chris nang may labis na paghamak, hindi ka karapat-dapat na malaman.